Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest pa sa Great Channel. Faith Healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Ganun na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalisiksik naglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me any information. Paano ko yung sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Angel Spirit, please give me an information po. So there's a default card. So there's a new beginning. So magkakaroon ka daw ng bagong simula. Pag-asa na muling mabago na ang ikot ng kapalaran mo. There's something in new beginning coming in. And there's something in leap of faith. No? Sinusubukan ang inyong pananampalataya at tiwala. Kung hanggang sang katatagan ang inyong pananampalataya sa Kanya. No? Talagang hinuhubog, sinusubok kayo ng pagkakataon at panahon. No? Marami kayong pinagdadaanan this past few weeks. Now, there's a Days of Pentacles. Kakibat, kaugnay ay malaking pera, malaking halaga. Now, there's something na pera, or may mga bagay na involve ay pera. So, there's something connection sa inyo about sa material world, no? And because there's something a big shot and big money coming in, may malaking perang papasok, na may malaking perang darating at paparating sa buhay mo. Kailangan maghanda ka. And of course, there's something Hierophant for a lesson learned. So, mag-ingat ka how to manage and control your finances. Know your resource of income. This is something, Hierophant represents something religious factor. It means, guys, mag-ingat po kayo sa mga taong nasa paligid mo dahil maaaring ngayong linggong to ay maaaring mabudol ka. Or maaaring meron taong lumoko sa iyo. Mag-ingat po kayo. And the Hierophant represents something hypnotized. Maging aware. No? And because there's something that's also, there's a decision that you need to make. So may mga desisyon na kailangan yung pag-ingatan. Ngayong linggong to, pinag-iingatan ng bawat eksenang gagawin mo na may involved about sa pera. And because there's something gets with the justice card. But don't you worry guys. Now there's a legal matter. Maaaring makukuha yung siyang nararapat sa'yo. Now there's a paper document. There's a possible na makapasa ka na from board exam. So kung may mga papeles, mga papers kayong nilalakad, na maaaring makuha nyo ang hustisya. And because there's something guys with the 8 of Swords. So there's a lot of toxic and negativities around you. No, nakakata kayo ng negatibo sa paligid nyo. So kailangan nyo palayain, makalaya at makawala dyan. Now, so let's see what is hopeful card. Reference with the Page of Swords. So there's something curiosity. So kailangan guys na maging mabusisi ka. No, sa lahat ng gagawin mong decisions, lahat ng gagawin mong actions, lahat ng bagay na sisimulan mo kailangan magiging mabusisi ka aalamin, tutuklasin, itatanong. No, kung naman yung bagay na magiging outcome or cause and effect ng bawat decision. No, and of course, there's something, the 8 of Wands, of something, a past communication, a past moment. So, with the 8 of Wands, guys, nakaugnay with the Ace of Pentacles, so, ibig sabihin, maraming transaction. Maraming pera paparating. There's a lot of client, customers. No, some of you, kung may negosyo ka, maaaring lumakas at lumago na to, ngayong linggong to. No, maaaring lalakas at lalago na ang iyong hanap buhay. No, kung sa trabaho to, no, maaaring nakakatanggap ka na, no, ng salary na malaki or either madadagdag yung salary mo or magkakaroon ka ng mga sideline, ganon.
And because this is something, the Six of Wands for victory is yours. Talaga magtatagumpay ka. No, malalaman mo yung bagay na bago pa mangyari to. No, may hudyat, may babala, may paalala ang ating gabay na you need to pay attention. So, magiging mas maingat ka na this time. And because there's something, the Ace of Swords, something breakthrough. Oh, mas magliliwanag ang mga desisyon mo sa buhay. Now, there's something mental clarity and mental agility. This is something that brings you enlightenment, no? And there's a breakthrough at magtatagumpay ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, even your decisions. Na lahat ng decision, lahat ng gagawin mo ay maaaring papabor sa iyo. And there's a Ten of Pentacles, long term. See? There's a good karma. What goes around comes around. So pagdating sa relasyon, sa finances, kung ito ay bagay na pinaghirapan mo at talagang pinundar mo, talagang pinagpaguran mo, maaaring makukuha mo what you deserve. At sinasabi dito, magkakaroon ka ng financial security or unexpected financial windfall. Na maring lalakas ang yung finances. And there's a Seven of Cups. See, may confusion. May nagpapagulo talaga. No, tungkol sa finances mo, may gumugulo. Or may nagpapagulo sa utak mo. Maging aware tayo, ha? Kasi nasa paligid mo lang ang lason. Maging aware. And because there's something, the Full card, there's the Two of Pentacles, with the Full card and the Page of Swords, na maging balanse ka. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Kaya sinasabi na maging babusisi eh. No? Dahil itong bagay na to, susubukin ka dito yung tiwala mo. No? Kaya yung sinasabi ko, huwag ka masyado nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo dahil may raming offer na paparating dyan. No? Baka isang part ng offer na ipanlilin lang. Kaya kailangan mag-ingat ka. Timbangin mo itong bagay na to ay magkakaroon ba ng growth and expansion sa'yo. And there's an Eight of Pentacles. Just focus on what you're doing. Na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. There's an Eight of Pentacles represented with dedications. No? Passion. Pagdating sa trabaho, negosyo. No? There's something a big shot. Dahil sa pagpupursige, lahat ng bagay na gagawin mo ay may kaakibat na malaking pera. No? Malaking offer. No? And there's an 888 represented with the karma and the justice card represented with karma. So this is something na ngayon linggong to ay may karma paparating sa'yo. It's either there's a good thing or there's a bad thing. So depende yan sa action and decisions. No? Depende yan sa mga kilos at galaw. Depende yan sa mga bagay na ginawa mo. Na syempre, ano man yung bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. Face your consequences. No? Kung ikaw ay nagpunla, no, ng mga magagandang eksena, magiging magandang bunga. Diba? So, kailangan mo pakakatandaan, maging aware, mag-ingat ka sa bawat gagawin mong decision or action dahil ito ay malaking reflection sa iyong buhay. And because there's a chariot with an action movement, no? The chariot represents the two joining forces. There is something actions, no, and changes coming in. Talagang may paggalaw ng baso. Unti-unti nang mababago ang ikot ng kapalaran mo. Na magtatagumpay ka. Pero kailangan matuto ka. No, malaman mo ang kahalagahan ng mga pangyayari sa buhay mo. Madala ka na. Diba? Kumbaga, kailangan alam mo yung magiging posibilidad na kagad. No, look at the bigger picture dahil may mga karanasan na maaaring maulit-ulit. No, susubukin ng iyong kaalaman, katatagan, at ang iyong katalinuhan sa lahat na nangyari sa buhay mo. No, there's a something testing. No? Kaya there's a leap of faith eh. Sinusubukan ng iyong pananampalataya o sinusubukan ng iyong tiwala. No? And because there's something, the Four of Cups, just re-evaluate or analyze. No, may mga bagay na kailangan pag-isipan. Klaruhin, liwanagan. Maaaring maliwanag or magliliwanag ang utak mo pagdating sa decision. Pero kailangan ayusin mo. There is something confusion pa rin. No, maaaring nagkakaroon ng mga difficult decisions dahil dito. Excuse me. Dahil may mga bagay na gusto mong gawin pero natatakot ka. Yun. So, kailangan maging aware tayo dyan. And this is something, the Five of Pentacles. See, ano man yung bagay na nangyari say from the past, nangyaring kaguluhan sa finances, financial loss, financial difficulties, financial crisis. But definitely may pagbabago. Ibig sabihin, there's a karma. No, kung sino man yung gumawa sa'yo ng paghihirap at kahirapan na yan, ay malalasap nila kung ano man yung bagay na ginawa nila. This is something karma. Hindi sila makakaligtas sa karma. At itong bagay na to ay maaaring ito na yung, di ba, kung nakaranas ka ng down part. So there is something
upper part, maaaring magiging maganda buhay mo, magiging maganda na bukas mo. So, ibig sabihin, magiging maganda na buhay mo talaga dito. So, ibig sabihin na itong bagay na ito ay magdadala sa pangmatagalan sitwasyon dahil hindi natutulog ang ating Panginoon. Na talagang binabahagi, pinapakita na may hustisya sa likod ng mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin. No, there's a consequences. No? And because there's something that so wants by choices. Piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo o piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Kasi maraming tao sa paligid mo na ginugulo ka. O talagang panggulo lang sila. Diba? So, pagdating naman tayo sa outcome, guys, there's something the King of Cups. Na mayroon devoted so for the person dito na maaaring gumagabay sa'yo. Laging nakasubaybay sa'yo. I think this is something as Zesser, guys. Na mahal mo sa buhay na yumao na ginagabayan ka. I think tatay mo to, or lolo mo, or kuya mo. And there's something, the Six of Pentacles, with a giving, receiving something by the universe. Na maaaring magtutuloy-tuloy na talaga about sa finances. Diba? Pera, pera, pera. It means there's something transaction. Maraming papasok na eksena sa'yo. Na maraming mga ganap. Na maraming kliyente, customers na paparating, or may mga offer na paparating sa'yo. Kung nagtatrabaho ka, there's a sideline. Additional resource of income. Ganon. Basta magiging maganda na at balanse na. Just focus on what you're doing. Na huwag ka magpapalin lang sa mga tao sa paligid mo. Kasi ginugulo ka nila para mawala ka sa concentration and focus. And because there's something, the star card, the shilling recovery. See? At the end of the time, makaka-recover ka. Kasi may paggalaw. Na may tagumpay. No, tara, sinasabi dito, may pag-asa na muli kang magtagumpay. Diba? Kung akala nila, alam nila yung totoong story or eksena sa buhay mo, nagkakamali sila. No, hindi nila alam na bilog ang mundo. Na bilog ang sitwasyon at bilog ang eksena na maaaring bumalik sa kanila kung ano man yung bagay na ginawa nila sa'yo. Now, there's something turning back. No, maaaring gulong ang palad. No, gulong ang sitwasyon na to na maaaring minsan ka nasa rurok ng tagumpay pero kapag hindi mo ginamit yan ng tama at wasto, muli kang babagsak. Ganun yon. So, kaya sinasabi dito na kung nakaranas ka ng mga financial crisis, that because of that person. No, dahil sa tao na yan, no, naranasan mo lahat ng paghihirap. Ngayon, mararanasan nila yan. Pero ikaw ay mamamayagpag. Ganun yon. And there's a tournament for a major changes. At may malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No, itong bagay na hindi mo akalaing mangyayari sa buhay mo. This is something as sudden changes, big changes. Biglaan nga. Diba? And there's a need of kasi at unti-unti ka na makaka-move on. Makakawala sa mga kagipitan. Na maaaring makapagbayad ka na ng utang, makatapos makalaya ka na dyan sa problema mo. And there's a Hermit card. The all question is here. The answer is here. Na talagang, ano man yung katanungan sa lahat ng bagay na gusto mo malaman, ito na. Binibigyan na ng kasagutan. So let's see what is additional messages tayo for finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin, no, ano mga kaganapan pa sa'yo sa mga aspeto mo sa buhay. Let's see and watch this. Okay, we're back, guys. So, sishapo lang tayo ng very light, diba? Tutuklasin natin anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Ito na yon. Okay. Okay, let's see. And there's a devil card. See? May tuso. Pagdating sa finances, maraming negatibo. Ibig sabihin, mayroon talagang gumawa ng ikababagsak mo. No, may gumawa talaga para maging matumal, maging bumagal ang pasok ng pera at umalat sa iyo ang pasok ng pera. No, may gumawa sa iyo with a material world, not with a material thing, may gumawa talaga sa eksena mo. And there's something the page of kasama ka ng hinahala. Meron kang suspecha. At maaaring kilala mo nga ito. No? And of course, there is something, the Page of Pentacles. May tungkol sa pera, maaaring nangutang to o lumapit sa'yo. Na maaaring itong bagay na to ay maaaring magpabago na eksena. Mag-ingat ka for investment, tulad ng sinasabi ko. And there's the King of Wands. Look at the bigger picture. Lagi mong titigay magiging posibilidad. There's a visions, intuitions. Ibig sabihin, may mga kutub ka ba, pakiramdam ka, nakakaiba, pagdating sa finances mo na mayroong punot dulo at may ugat ng eksena.
And because there's something, the Nine of Pentacles, see, security. No, sa lahat ng bagay na mangyari sa buhay mo, mag-iingat ka na. No, huwag ka na nag-share ng thoughts, information sa mga tao sa paligid mo. Dahil some of them, guys, no, there's a mystery behind the scenes na isa sa mga taong nakakasalamuhan, nakakausap mo, ay isa sa kanila ay maaaring evil eye or there's a doing a black magic to you na tinatawag na sumpa or kamalasan na ginagawa sa'yo. And because there's something the lovers, see, there's something connection about sa relasyon, pag-ibig, no? There's a third wheel. It's either naging asawa ng jowa mo or naging asawa ng asawa mo or maaaring related sa asawa mo or maaaring kaibigan ng asawa mo. Merong ganon. Now, there's something, guys, connected with lovers, no? About sa love life, there's a 5 of Wands. Competitors. Kakompetensya. So, isa lang ang dalawa lang magiging kakompetensya dyan. No? Ibig sabihin kakompetensya, pamilya o karelasyon. No? Or naging karelasyon. Ganun yon. No? Ibig sabihin dito, there's a kakompetensya. And there's a Page of Wands. There's a messages. Phone ko. Makakatanggap ka ng message ngayong linggong to. No? Dito sa tao na to. Makakatanggap ka ng message sa kanya or makakatanggap yung person mo ng message sa kanya na malalaman mo kung sino to. No? Lalapit to, manghihiram. This is the Queen of Wands. No? Parang there's an empowerment, malakas ang loob niya. At maaaring magiging malakas ang loob mo. No, magiging independent ka this time. Hindi ka na magbe-base sa eksena na to or sa decision ng asawa mo, ganyan. And there's a 4 of Wands. See, there's a something celebration coming in. There's a homecoming. No, maaaring mayroon dito maaaring ikasal kayo, there's an engagement, or there's a proposal. There's a twin flame energy with 11-11. And there's a Queen of Cups, emotional healing. Na pagdating sa emotion, huwag ka padadala. Ibig sabihin na itong tao na to, it's either nagsiselos o naiinggit sa inyo. Oh my God, konektado talaga sa inyo. There's a 7 of Pentacles. Dahil ayaw niyang mapapasa yung mga pinaghirapan. Or there's something toxic relatives, toxic family. Ano, yung mga bagay na ginawa sa iyo or ginawa, pag pinagpaguran ng person mo, pinagpaguran mo, ayaw mapunta sa iba. Oh my God, I think this is something a toxic family. No, or toxic relatives. Pagdating sa kalusugan mo, there's a 3 of Swords. Ginagawa kayo ng sakit. Kaya naninikip ang dibdib mo na parang may tumutusok. No? And of course, there's something, the Knight of Wands. No? Slow and steady. Konting lakad mo lang, hinihingal ka na. Na parang kang hinahapok. No? There's a Ace of Cups. See? Ibig sabihin nito, maaaring selos at inggit nga. No? Kaya ito ay ginagawa sa'yo. No? And of course, there's a 3 of Cups. Third party. Sabi ka na, toxic family or either an ex. Oh. And there's a 3 of Wands waiting for a ship. So, ibig sabihin, may hinihintay ka resulta documents. Some of you guys, I think nagpapatingin ka. No? Nagpapatingin ka sa either albularyo man to or doktor. No? Mag-ingat kayo ha. Kasi once na may magalaw na sa parte ng katawan nyo, may hirapan ng magamot ng spiritual yan. So, bago kayo pumunta by medications, kailangan nyo magpagamot by spiritual. Dahil hindi nakikita yan ng medication yung spiritual ha, paalala ko lang. And there's something the Hangman, see? Kaya lutang ka, balisa. No, lutang balisa, you're feeling exhausted. Kaya lagi kang nakakalimot, makakalimutin, parang may something na mabigat sa iyong ulo, sa iyong katawan. Now, and there's a part of the deck with the Knight of Swords. See? Kumbaga, there's a success driver, pero huwag ka mag-alala, masusolusyonan mo to. No, malalaman mo ang pinakapurot dulo nito as soon as possible. So, let's see what is additional messages with the magical fire messages, advices. And of course, pick a card, yes or no. Malalaman natin magiging sagot sa tanong mo. Then, of course, kung bago sa channel ko, once again, with the pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No, kapag nakapag-isip ka na ng tanong, isa lang ang magiging sagot dyan. Within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng magiging tanong, pumili ka ng isa dyan at comment mo dito sa comment sections na kung ano yung number na pili mo. Malalaman mo sagot sa dulo ng reading na to. Then of course guys, maraming salamat po pala sa mga nag-share ng aking videos.
sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Alamin na natin with an Angel's Messages Advices, so let's watch this. We're back, guys. Nandito na tayo, no, for any Angel's Messages Advices for you. So, unahin na natin with the magical fairy messages. Oh, there's a love life. Malaking factor dito ay tungkol sa relasyon. Pag-ibig. No? Oh my God. Talagang pinipinpoint ng ating gabay, no, na may kinalaman about sa relasyon. And there's a dietary change. So, kailangan mo mag-diet. No, kasi lumulobo ka. No? Or maaaring nag-i-improve yung ano mo, yung physical mo. Maaaring hindi, it's not ordinary, guys. It's either para kang minamanas or para kang lumulobo or nangangayayat ka nang hindi mo maintindihan. And there's a you wish is granted. Matutupad yung mga pangarap mo. Makukuha mo yung mga bagay na what you deserve, guys. Ano man yung kahilingan, hiniling mo, makakamit mo ito. Let's see, guys, what is the Yin and Yang Oracle card. And there's a twin flame. See, I told you, twin flame and soulmate kayo na person mo. And there is a limitation. Limitahan mo yung takot mo. Nangangamba ka, natatakot ka. Isa sa bagay na yan, kaya na-open yung negative, no, negative sa buhay mo. Parang nina-attract mo sila. Kailangan labanan mo to. Fighting spirit ang atake kailangan, no? And there's a thought. See, there's a lot of negativities, no? Ang dami tumatakbo sa utak mo. Negatibo. So, let's see what is the synchronicities. There's a child. Maring may anak ka, may anak yung person mo doon. Or there's an involvement with a child. O maring mayroon ditong tungkol sa bata. No, maring yung anak mo may nararamdaman din. And there's a wheel of fortune with a turning back. No, iikot ang kapalaran, there's something papabor sa yung situations. And there's something faith. Oh my God. Sinusubukan talaga yung pananampalataya at tiwala nyo. Sinusubukan ang inyong pagtitiwala sa poong may kapal. Some of you nawawala na kayo ng tiwala, pag-asa. Pero wag kang mag-alala, there's a turning back, there's a wheel of fortune. Iikot ang kapalaran tulad ng sinasabi ko, di ba, in the first place. Though there's a cheating, there's a broken trust. Na meron ditong sumira ng tiwala. No, there's an here with a masculine energy. Na maaaring yung person mo is very masculine na niloko kayo, or maaaring kaya nagkaroon ng cheating dito, there's something, a family, toxic family, na maaaring ginambala ang utak ng person mo. Kaya parang something exhausted or feeling drained or something lutang. Ginayo may person mo at the same time, ginulo ang pamilya nyo. Some of you guys, naghiwalay kayo ng asawa mo o jowa mo dito. At may anak kayo. At yung anak mo may nararamdaman. No? So, let's see what is the additional messages with Archangel Michael messages. And make a commitment. Na pagdating sa mga bagay-bagay, mag-commit ka. Hindi pwede pa bago-bago yung utak mo. No? Kailangan may kumpiyansa at marunong kang encourage yung sarili mo na to boost your confidence. No? What is the Jesus loving quote said? Your heavenly Father know that you have need all of this. See, alam ng ating Panginoon, lahat ng bagay na ito ay kailangan mo at lahat ng mga bagay na hinihingi mo ay kailangan mo. So, maaaring ipagkakaloob na raw ito sa iyo. So, let's see what is an angel's number. Represent what? There's a 0909 with a new beginning. So, magkakaroon ka talaga ng bagong simula. A great chance. Now, look out for an opportunity that might be a game changer. You're completing something major. It feels good to level up, ha? Close the old chapter, a new adventure will I'll reveal. Talagang may mga bagay na talagang ipapakita sa'yo. Pero may mga bagay sa buhay mo na kailangan mo nang tapusin. Na bago magkaroon ng bagong simula, syempre may mga bagay na mawawakas at matatapos. So let's see what is a money move oracle deck. Success. Diba? Tagumpay ay maaaring mapasayo. You're on the right track. Nasa tamang direksyon ka. Choosing the right direction and actively overcoming difficulties. No, huwag kang matatakot sa mga pinagdadaanan mo sa ngayon. Isang akbangin patungo sa tagumpay. Diba? Walang nananalong sumusuko, kuya, sir. And there's a clarifying for a love situation. Kailangan palaban ka. What is clarifying for a love situation? Represent with a chaotic clarity, admissive confusion of intense crisis, seek the light of understanding and resolve.
See? Kumbaga, may mga bagay sa buhay mo na parang naguguluhan ka. No? Parang hindi mo alam kung saan patungo to. No? Parang nasa krisis ka eh. No? Hindi mo alam kung paano ka makakalusot. Paano ka makakaalaya dyan. Pero para makalaya ka dyan, intindihin mo. Parang na-pattern yan eh. Parang pattern yan na hindi ka makakawala kung hindi mo aalamin at babasahin ng mabuti kung anong inilalakad sa'yo. No, parang ano siya guys, no, parang a word puzzle. No, parang kailangan mo munang intindihin yung word na yon, na maaaring yung bagay na yun, dun yung tutuklas para makaalay at makawala ka dyan. At pag nalaman mo yon, magliliwanag lahat ng bagay sa buhay mo. What is your shadow work represent what? What is a shadow work represent what? So there's something guys with addictions, healing, liberation, support. Compulsive need despite negative consequences get support and therapy. So I think this is something luho, bisyo, yung mga bagay na namang hindi nakakatulong sa'yo, pakawalan mo. No, yun yung na-sense ko dyan. Naalisin mo yung luho, bisyo. Kasi minsan iniisip mo, baka dyan ka na lang kahit paano nakakahinga. Pero hindi yun na totoo. Na mas lalo nadadagan ang problema mo. What is a clarifying for life situation? And there's something higher wisdom. Explore option, learn what you can, and expand your horizon. See, kailangan palawigin mo, palakasin mo, or pagyabuhin mo yung mga bagay pang dapat mo matutunan sa buhay mo. At doon mo makikita kung paano mo mapapalawak, mapapaunlad ang buhay mo at ang iyong sarili. What lies beneath with your future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's an outdated, expired, discussed, old, used, discarded. Ibig sabihin, may mga bagay na ngayon mo lang lubos na mauunawaan. Na parang huli ka na sa balita, sa madaling salita. No? Parang may mga bagay sa buhay mo na parang gasgas na. So, itong bagay na to ay maaaring malantad, malaman mo, yung pinakapinanggalingan talaga at punot dulo. So, ngayon ang panahon ng pagtuklas. Ngayon ang linggo ng pagtuklas na malalaman mo ang pinakaugat ng eksena na to. What is the part of the light represent what? Kung bakit nagkakaleche-leche ang nangyayari sa buhay mo ngayon. No? Kung nangyayari sa iyo sa mga nakaraan, malalaman mo na ngayon. And there's something kind-hearted. Dahil sa naging mabuti ka eh. Nung naging mabait ka sa kanila, inabuso ka pa. Aha, meron part to. Na ganon. I navigate life difficulties with a positive mindset. By consciously showing kindness and spread warm and understanding to those around me, creating ripple of compassion. See? Ikaw yung nagbuo niyan eh. Ikaw yung gumawa niyan. So, kaya ka inabuso dahil din sa sobrang kabaitan mo. Masyado kang transparent sa kanila. Diba? Kaya minsan guys, no, yung pagiging open natin sa sarili natin, no, sa ibang tao, no, pamilya man yan, kaibigan, kailangan maroon tayong magkaroon ng limitasyon, boundaries. Nang sa ganun, hindi tayo napapasukan ng mga tao na yan na nag-create ng negative sa atin. Nang sa ganun, hindi tayo naapektuhan, no? So, let's see what is a pick a card, yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, guys. So, let's see. What is a pick a card, yes or no? Alamin na natin yung magiging sagot sa tanong mo. So, let's start with the number 1. Okay, guys. There is a yes. Reap the rewards of abundant flow. No, aani ka na ng mga pinaghirapan mo. Ng mga pinagpaguran mo. There's a yes, sagot sa tanong mo. There's an abundant flow. Dadaloy ng kasaganahan. Dadaloy ng karangyaan. Number 2, there is a yes again. Stroke your passion, heart, desire blooming. So, ano man yung sinasabi ng puso mo, nararamdaman mo, yun ang gawin mo. Dahil dun ka lalago, dun ka gaganda ang sitwasyon at buhay mo. There's a yes. Number 3, guys, there is a no. No feels sweet for more plain to see it won't work. No, may mga bagay na hindi mo makikita ang tunay na ganda sa mga bagay na sobrang magarbo,
makikita mo yan sa simpleng pamamaraan. No? With the simplest thing, dun mo makikita. Kaya wag masyadong, over. No? Masama ang sobra. No? Nakakasama talaga ang sobra. So guys, this is a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget, guys, to like and subscribe this channel and hit the notification bell for more videos update. Because guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads na way pagpalain po kayo ng ating gabay. No, maraming din salamat sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat guys sa mga walang sawang pagsuporta and see you in the next video. Bye-bye and babush!